man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. Nanindigan ang Malacanang na hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang leadership fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang leadership fund ang tig 500 million pesos umanong inilaan ng DPWH sa bawat senador noong 2025 para sa kanilang priority infrastructure projects. Nakausap mismo ni Palace Press Officer Claire Castro si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa issue at ang tugon dyan ng presidente. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Itinanggi rin ng economic team ang leadership fund na ayon kay Bonoan, ginawa umano para tugunan ang pagkaalarma ni Pangulong Marcos sa sangkatutak umanong pagsisingit ng pondo sa panukalang national budget na humantong sa pagtapya sa pondo ng DPWH. Ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho. Pinasinungalingan ng Malacanang ang akusasyon ni Caloocan Representative Edgar Erice na binantaan umano ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Erice na tatanggalan ng pondo sa mga infrastructure projects sa Caloocan City dahil sa pambabatikos sa gobyerno. Yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. Nananatiling bukas ang pintuan ni Pangulong Marcos Jr. para sa lahat. Kasunod yan ng ugong na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong pagpupulong kay Pangulong Marcos. Kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Tinaguri ang unity team sina Pangulong Marcos at VP Duterte na kapag-kumandidato at nanalo noong 2022 elections. Pero makalipas ang mahigit kumulang 2 taon, nagkabitak ang alyansa ng dalawa. Kalezal Pardilia para sa Bayan.